kung paano po ibinagi ng Panginoon ang kahulugan po ng langit, ganun din po ang kahulugan po ng impyerno. Ang pinakadahilan po ng Panginoon, Panginoong Hesukristo, bakit po pumarito po siya sa lupa? Ayaw niya po ng kanyang mga nilikha ay mapunta po rito sa dagat-dagatang apoy. Tingnan niyo po, kung sa kasalukuyang panahon, titingnan po natin ang bansang Pilipinas, mas nakakarami po ang gustong pumunta po. Saan? Sa kakapahamak. Tingnan niyo po sa illustration, outnumbered po yung gusto pong makarating po sa langit kaysa roon po sa impyerno. Kung iisa-isahin po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so and so forth, iilan lamang po? Tatlo. Di ba? At maniwala po kayo sa hindi, mayroon pong impyerno dito po sa mundo. Hallelujah. Kung titingnan po natin, mayroon pong mga ano pa po dyan. Sa iba pang mga illustration po, makikita po natin may mga iba-iba pong mga tawag po doon, may mga iba-ibang creation. At mayroon pong binanggit po si God na mayroon pong isang napakalaking uod na sukat po 8 foot na hindi po mamatay-matay. At mayroon na pong nailathala po sa MP3. Kung sasaliksikin pa po natin ang kalaliman po ng impyerno, mayroon na pong na-MP3. Naririnig po yung mga pagnanangis po ng mga kaluluwang nasa impyerno sa kasalukuyan. Maging ang mga prominenteng tao na kilala po sa mundo. Huwag po kayong magulat. Nandirito po sa ibaba o sa apoy. Kaya mas mapala tayo, kapatid. Nandito po tayo. Nakahanda pong maglingkod sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Napakapalad po natin. Dahil mas pinili pa po natin ang dumalo sa gawain po ng Panginoon. Ang sabi raw po nila sa Saudi Arabia, napakainit. Ay, niwala ba kayo doon? Ha? Ha? Yung temperatura po ng Jeddah, mainit po talaga. Pero ang impyerno daw po, mas mainit na mainit na mainit na mainit na mainit. Hallelujah. Tatalakayin po natin yan. Hallelujah. Once again, ang pamagat po ng ating mensahe na binigay po ng Panginoon sa umaga pong ito, ito ay pinamagatang impyerno. And our text for today is from the book of Luke 16:19 to 31. Ito po yung senaryo between po yung sa isang mayaman at si Lazaro. Sino nang nakabasa po noon? Pakitaas nga po ang kamay. Praise the Lord. Kung nabasa nyo po ito, dito nyo po maunawaan, mayroon talagang tunay na impyerno. At basahin po natin, Luke, sa Tagalog na lang po, para lalo po nating maunawaan. Pinakateksto po natin, Luke 16:19 to 31. 13 po. 16 at 19. Sinabi po hanggang 31. 16:19 to 31. Sige po, pakitaas po. 16 yan. Sige po. Sige po ha. Namnamin po natin po ang mga talata pong ito para maunawaan po natin ang istorya ng isang mayaman at si Lazaro. Sabi po rito sa 19, mayroon ng isang taong mayaman at siya nagdaramit na kulay ube. Kulay ube po, sinuto po yung ube ha. At maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, libos ng mga sugat at iniligay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga muho
na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Next. At nangyari na namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades, na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. 24. At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Kita niyo po ang senaryo po. Hallelujah. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalanin mo na ikaw ay tumanggap ng inyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. 26. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga mang-ibig tumoy buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din walang makatuwid mula diyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamamanig ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila ay mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. 29. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. 30. At sinabi niya, hindi Amang Abraham, datapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila ay mga agsisisi. Last, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila, kahit ang isang magbangong sa mga patay. Alam niyo po, napakapalad po natin. Kung titingnan po natin, kaya wag po kayong maingit kung sino man po yung mga nagkakamal po ng kayamanan, yung mayayaman. Di ba? Siguro naman wala po tayo, wala ni isa man sa atin po katulad po ni Lazaro. Di ba? Nagtatapon pa nga po tayo ng pagkain eh. Di ba? Tingnan mo mga katawan natin. Di ba? Halos heavy. Halos over. Di ba? Ngunit masupalit ka kapatid, hindi yan tinitingnan po ng Panginoon. Ang importante doon, nakilala mo ang Diyos, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At tayo po'y manalangin. Yes, Father God, our Jehovah Tsidkeno, our God of righteousness, Panginoon, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat, na nandirito na naman po kayo, Panginoon, dahil siya yung dakilang pangako, O God, na tunay man kung sino, Panginoon, ang naghahanap po sa inyo, ay tunay nga pong makakasumpong. Kaya sa mga sandali pong ito, patuloy nga kami nagpupuri, dumadakila, O God, sa isang napakagandang pribileyo, O God, na minsan na naman nyo kami pinagkatipon sa lugarin pong ito, upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Patid po namin, O God, na kung wala ka po sa buhay po namin, ay wala po kaming magagawa. Kaya sa masamandali pong ito, bago nga kami lubusan dumako sa trono po ng iyong biyaya at awa, bago kami dumako, Panginoon, sa iyong banal na minsay, minsan pa, O God, nagpapasaliksik po kami sa inyo. Patawarin niyo nga po kayo, Panginoon, sa aming mga pagliko, sa mga nagawa po namin kasalanan, O God, sa mga bagay na lihis, O God, mga bagay, O God, naging labag po sa iyong kalooban, mga bagay, Panginoon, na nakapagbigay po sa iyong kapagitian, Panginoong Yesus. Patawarin niyo nga po kami at linisin, O God, upang minsan pa malaya nga kami makatulog sa trono po ng iyong biyaya at awa, O God, na mayroon pong kumpiyansa. Ano man ang mga pagkakasala pong ito, hiniling po namin po sa inyo, nagpapakumbaba nga po kami. Igawa niyo nga po sa amin ang iyong kapatawaran, O God. Pinanghawakan nga po namin, Panginoon, ang iyong banal na pangako, na gaano man kakulay, gaano man karumi ang aming mga kasalanan, kung patuloy po namin ihayag ng aming mga labi. Tunay nga, banal at makatarungan po kayo, na kami patatawaran at itutuwid po kami sa lahat po ng aming mga kalikuan. Salamat po sa kalinisan, higit sa lahat sa kalayaan, O God, sa kapatawaran. Salamat po.
Sapagkat ang ito, God, itinataas ko nga po sa inyo. Ipinagkakatiwala ko nga po sa inyo, Panginoon, ang iyong banal na mensahe, O God. Speak your words, O God, into our hearts, O God. Open the eyes of our heart, O God, to see your glory. Tunay nga, Panginoon, mas higit ka po namin kailangan sa ngayon, O God, kaysa kahapon. Buksan nyo nga po ang mga spiritual senses po namin, O God, na maunawaan po namin, O God, na mayroon pong katotohanan, O God, tungkol po sa impyerno. Nakagaya ng sinabi niyo, Panginoong Hesukristo, kung ano man ang mga hadlang na ito, kung ang aming mga kamay, O God, naging sanhi ng aming mga pagkakasala, putulin nga namin ito para makapasok nga po kami sa iyong kalwalhatian o sa iyong kalangitan. Maging aming paningin o nagkakasala, maging aming ang panyapak, O God. Tulungan niyo nga po kayo, Panginoon, na maituwid po namin ang aming mga landasin patungo po sa iyong kaharian. Sa mga sandali pong ito, O God, ang dalangin nga po namin, Panginoon, sa mga sandali pong ito, be our teacher, O God. Ikaw nga po ang maging tagapagturo po namin. Ikaw nga po ang magbukas ng aming kaisipan, O God, tungkol po sa mensahe pong ito. Sapagkat kung wala, Panginoon, ang iyong gabay, kung wala po ang iyong banal na espiritu na magbubukas isipan po sa amin, walang kabuluhan, Panginoon, ang iyong banal na mensahe. Kaya ang kahilingan ko po, O God, sa mga sandali pong ito, O God, harinawa, O God, magrema, Panginoon, ang iyong mga salita sa bawat buhay po namin. At huwag po namin itong ipagwalang bahala, bagkos maging seryoso na po kayo, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo, sa pagsunod po sa iyong banal na kalooban. Harinawa, Panginoon, bago matapos, Panginoon, ang iyong banal na mensahe sa umaga pong ito, kinatagpo niyo na po kami. At binuksan niyo na po ang aming mga kaisipan higit sa lahat ng aming mga puso na maunawaan na po namin, Panginoon, ang iyong banal na mensahe. Maraming nga po salamat na narigat ang maasa po ako, Panginoon, na lalabas po kami sa lugarin pong ito na maging inspirasyon po namin, O God, ang iyong banal na mensahe. Higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang magiging inspirasyon po namin. Maraming nga po salamat sa inyo lamang pong papuri, pagkakilat, pagluluhati sa natayong pangalan lamang po na yung bugtong na anak na Jesucristo at sa patuloy na pagkikipisan ng Santong Espiritu, ang lahat naman na nagumpay magsabi ng Amen. Hallelujah. Alam niyo po, kung titingnan po natin sa mga moderno pong mga churches o may mga tao po na iniiwasan pong ihayag po ang mensahe pong ito. At mayroon pong mga paniniwala o mga pananampalataya na hindi po naniniwala na mayroon pong impyerno. At mayroon pong ibang mga pananampalataya na bago po dumating sa impyerno, ay mayroon muna pong pagitan. Ngunit po, sa buhay po natin, bilang mga Kristiyano, dalawa lamang pong patutunguhan po natin. It's either poke or tahad. Saan kayo? Alhamdulillah. Ha? Alam niyo po, sa buhay po natin, may mga pagkakataon na mga ganitong uri po ng mensahe para bang binabaliwala lang po natin. Parang saka na lang. Saka na lang ako maglilingkod, saka ako na lang po isusuko ang aking sarili. Alalahanin po natin, hindi po natin ang hawak po ang araw po ng bukas. Madalas po nating narinig sa mga pastor po natin, sa mga nagbimensahe po rito. Huwag po nating ipagmayabang ang araw po ng bukas, sapagkat araw po ng bukas ay hindi po natin alam. May katotohanan po sa mensahe po ng Panginoon. Kung tutunghayan po natin sa lumang tipan, mayroon pong mga buhay na nangangalalaglag sa impyerno. It simply means mayroon po talagang tunay na impyerno. Narinig ko po, mayroon pong tumayo rito. Inilimbawa niya po ang impyerno na nasa Bicol daw. Ang nakita po niya doon, nung magkaroon po ng eruption po yung Vulcan Mayon. May katotohanan po yon. Pero hindi po natin alam kung saan ba talaga. Ngunit ang magpapatunay po mismo ay ang banal na kasulatan.
Inalibawa po ng nagsalita po dito dahil nga po yung eruption po ng yung apoy na lumalabas po sa bulkan. Ganun din po inalimbawa po ang nature po ng impyerno. Yung kanina, tsunami lang, tubig po yun. Mas maganda-ganda pa po yun, di ba? Mas malamig. Di ba? Ito. Dito. O, sino ang mahilig pong kumain po dyan ng inihaw? Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. 4 na bagay po, 4 na points po ang pag-aaralan po natin ngayon. Unang-una po, ano ba ang realidad po ng impyerno? Ano ang katotohanan po sa katagang impyerno? Pangalawa po, sino ba ang mga residente po ng impyerno? Ha? Pangatlo po, di ba maganda? Ang pangatlo po, sa impyerno ay mayroon pong pakiramdam o mayroon pong nararamdaman. At pang-apat po, ang pinakamaganda po sa mga Kristiyano, paano naman tayo tutubusin sa impyerno o paano natin maiwasan ang hindi pumapunta sa impyerno. Mahaba-haba po ito. Late po tayo nag-umpisa. Huwag niyo pa masisihin. Hallelujah. Praise the Lord. Number 1, the reality of hell, ang katotohanan ng impyerno. Maniwala po tayo sa hindi dahil mapapasubalihan po natin, mapapabulaan po natin ang Biblia at mismo ang Panginoong Hesukristo kung hindi po natin paniniwalaan na mayroon pong impyerno dito sa lupa o dito sa mundo. Hindi po sinungaling ang Panginoong Hesukristo at hindi po sinungaling ang Biblia. Paniwalaan po natin. Sa Lumang Tipan po, binanggit po ang impyerno ng 31 times. At sa Bagong Tipan, binanggit naman po ang impyerno ng 23 times. All in all, 54 po. At may iba-iba pong interpretasyon po ang impyerno. Mayroon pong sinasabing Sheol, mayroon pong sinasabing Hades, mayroon pong sinasabing Tartaro, at mayroon pong sinasabing Gehenna. Lahat po yan sa Tagalog, iisa ang kahulugan, impyerno. Ang mensahe pong ito, hindi para po tayo takutin. Ang mensahe pong ito ay para po sa mga manggagawa na it's about time na kumilos na po tayo, lalong-lalo na po sa mga mahal natin sa buhay upang hindi po maranasan ng kapamakan at mabulit po sila sa impyerno po ng apoy o ng asopre. It's all about winning souls. Mabag po tayo, lalong-lalo na po sa ating mga mahal sa buhay. Napakahirap po ng buhay po sa impyerno. Kung mayroon po eternal life, buhay na walang hanggan, mayroon ding eternal damnation, eternal torment. Maniwala po tayo doon. Hallelujah. The reality of hell. The Bible has proven there is a hell. Man cannot prove that there is no hell. Regardless of man's ideas, there is a hell. And if a man does not accept Christ, he will go to hell. Simple lamang po, para hindi po tayo mapunta sa impyerno, we have to accept Jesus Christ as our personal Savior and Redeemer. Patutunayan po ito para wag niyo pong sabihin na tinatakot ko po kayo. Biblia po ang magsasalita na mayroon po talang tunay na impyerno. In Old Testament teaching, all sinners turned into hell according to Psalm 9:17. Sa aklat po ng mga awit 9:17. All sinners turned into hell. 9:17. Ito po. Ang masama ay mauwi sa Sheol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos.
Kaya ng mga paalala ko po sa mga naging kaibigan ko. Di ba aling kalimutan niyo ako, kaibigan? Huwag lang si Kristo. Dahil si Kristo ang magdadala po sa atin sa langit. Hindi ang mga kaibigan po natin. Hallelujah. Kung kukuha niyo po, ang masama ay mauwi sa Sheol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Kaya nga po, sa mga prayer meeting po ng church pong ito, ipinananalangin po natin ang buong mundo. Dahil po nakakatakot. Lahat po ng bansa, huwag na po tayong magbanggit, lahat po ng bansa na lumilimot po sa Diyos ay mapapa sa impyerno. Sabi po rito, in Daniel 12:2, pakibuksan po yung Daniel 12:2, magkakaroon po ng everlasting contempt of everlasting punishment according to Daniel 12:2. Sige po. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkakapahamak. Gusto niyo bang mapahamak? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa New Testament po, kung titingnan po natin yung ating teksto, yung Luke 16:23, Luke 16:23, sige po, pakitaas po. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Ibig po sabihin po doon, mayroon pong impyerno. The next one, sa Matthew 11:23 po. Matthew 11:23. At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka, baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawang sa iyo'y ginawa, ay nanatili sana siya hanggang sa araw na ito. Mayroon pa rin pong impyerno. Nandun pa rin po yung Hades. Ha? And then in Matthew 25:41, kanino po inihanda po ang impyerno? Matthew 25:41. 41 po ya? 25:41. Amen. 25:41, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Mayroon pong impyerno pa rin. Hindi po nawawalang impyerno. Kaya patuloy po nating alalahanan na pinatunayan po na mayroon pong realidad ang impyerno sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Nakuha niyo po, di ba? Sa lumang tipan, sa aklat po ng mga awit, 9:17, maging sa Daniel 12:2, maging sa bagong tipan, inilathala po roos ang sa Luke 16:23, sa Matthew 11:23, and Matthew 25:41. Ipinapakita lamang po ito ng Panginoon na mayroon pong tunay na impyerno po dito po sa sanlibutan. And number 2, sino ba ang mga residente ng impyerno? The residents of hell. Hallelujah. Let us notice the people who will be in hell. Ang sabi po rito, all classes of people will be there. Lahat daw po ng mga klase po ng tao ay mapupunta po sa impyerno. Ibig sinabi pong lahat ng klase, ito po yung mga makasalanan na nagpapatuloy po sa kumunoy po ng pagkakasala. Buksan po natin yung Revelation 21:8. Revelation 21:8. Sige po.
Revelation 21:8. Ngunit sa mga duwag, Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapit at sa mga mga ngaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdilingas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Mayroon pong kalawang kamatayan. Specific po yung pagkakabanggit po dyan. Lahat po yun, kasalanan. Titingnan po natin, di ba? Yung mga kasalanan po yan, titingnan po natin, di ba? Unang-una po. Anong unang-una? duwag. Yung mga duwag. Yung mga pangalawa, yung mga hindi nananampalataya. Pangatlo, yung mga kasuklam-suklam. At sunod, yung mga mamatay tao, mapakiapit, mga ngaway, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagligis sa apoy at asopre na siyang kalawang kamatayan. Napakarami po, lahat po ng uri po ng karumal-dumal pong kasalanan, nandiyan. Sigurado na po yon. Unless hindi po nila tanggapin si Kristo bilang Panginoon, kasama po sila sa impyerno. Sino pa po ang mga residente po ng impyerno? Buksan po natin yung Marcos 8:38. Mark 8:38. Ano po sinasabi? Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalo niya at makasalanan, ay ikakaya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalulatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Diba? Simple lamang po kung sino po yung mga residente ng impyerno. Lahat po yung mga nagkakasala. Bigyan po natin ito ng konting emphasis po. Marami po mga Kristiyano nag-graduate po ng mga pastoral daw po sa Pilipinas. Napunta lamang po ng Saudi. Kinalimutan yung mga diploma bilang pastor sa bansang Pilipinas. At natakot po sila. Alalanin po natin, ang sino mang magkahiya sa aking mga salita sa lahing ito. Ano po ang sabi? Na mapangalo niya at makasalanan, ay ikakahiya rin naman siya ng anak ng tao. Gusto niyo ba tayong ikahiya po ng Panginoong Yesus? Di ba ayaw po natin ng ganon? Mas muming kaibigan po natin, ayaw po tayong ipahiya, di ba? Kaya ang isa po sa mga residente po ng impyerno, yung mga takot, yung mga duwag. Number 2, sino bang residente po ng impyerno? Yung mga walang pananampalataya. Buksan po natin yung Hebreo 11:6. Yung unbeliefs. Hebreo 11:6. 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti ng mga Kanyang nagsisihanap. Kailangan po manampalataya po tayo sa Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi po natin pinanampalataya ng Panginoong Hesukristo ay Diyos, kasama po tayo sa impyerno. Huwag po natin ipagkaila ng Panginoong Hesukristo, bagamat nagkatawang lupa, tunay pong Diyos siya. Kailangan po, kiniklaim mo po yan sa sarili mo. Dahil kapag pinagkaila mo ang Panginoong Hesukristo, ay hindi po tunay na Diyos. Kasama ka po sa impyerno. Hallelujah. And the next one, sino po yung mga residente po ng impyerno? Buksan po natin yung Romans 1:24. The residents of hell, according to Romans 1:24. Dahil dito sa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan.
upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Ito po yung mga abominable, yung mga marurumi. Sila po ang kabilang po sa mga residente po ng impyerno, yung mahilig po sa pita po ng laman. Kasama na po dyan ulit. Ulit-ulitin po natin. Ano ba yung mga pita ng laman? Hindi ko na po babanggitin. Layaw ng laman. Siguro alam niyo na po ano. And the next one, sino po yung mga residente po ng impyerno according to 1 John 3:15? 1 John 3:15. Ito po, isang maganda. Ito po ang isa po sa residente po ng impyerno. Ang sino mang napuput sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Those who murders. Pero ang binigay po rito ng Panginoon, simple lamang po, sino mang napupuot sa kanyang kapatid. Sino bang walang kaaway? Pakitas ang kamay. Huwag po kayong mahiya. Sino po yung walang kaaway? Sigurado ha? Baka mayroon po kayong mga sama ng loob po dyan sa mga kapatid. Baka napupuot po kayo sa mga kapatid po natin. Lalanin po natin. Isa po tayo sa residente po ng impyerno kapag napupuot po tayo sa ating kapatid. We consider ourselves as a murderers kapag tayo po'y napupuot sa ating mga kapatid. Those who hate are the same as murderers. Hallelujah. And the next one, in 1 Corinthians 6:9, those who practice immorality, adultery, fornication, homosexuality cannot enter heaven. 1 Corinthians 6:9. Isa po ito sa residente po ng impyerno na sinasabi po sa 1 Corinthians 6:9. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakyapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangabababae, ni ang mga mapakyapid sa kapwa lalaki. Ganun din po sa Romans 1:27 to 28. Romans 1:27 to 28. Yung mga sinasabi po dyan ay kabilang po sa residente po ng impyerno. Romans 1:27 to 28. Chapter 1:27 to 28. Ito po. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan ng mga babae ay nangagniga sa kanilang karumihan ng pita ng ang isa't isa, na gumagawa ng kalayan ang mga lalaki at sa mga kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagayantihan ng kanilang pagkakamali, at palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangarapat. Those who practice immorality, adultery, fornication, homosexuality cannot enter heaven. And the next one, the residents of hell, mga residente po ng impyerno. Buksan po natin yung Galatians 5:12 to 21. Mahaba po ito. Pagpaliban na po natin, ang binabanggit po dyan, yung mga nagpa-practice po ng witchcraft, yung mga mangkukulam, yung mga nagbabarang. How about, naniniwala ba kayo yung ang isang lalaki pinikot yung gayuma? Ha? Ha? Pag ginayo, hindi ba kasalanan niya ang gayuma? Kasalanan niya. O, kasalanan po yun. Ginayuma mo. Ginayuma mo eh. Gawa po ng witchcraft po yun. Ginawa. Di ba? Witchcraft yun, di ba? How about yung yung isang girl, gustong gusto si boy.
Binikot. Ano? Ano? Kasalanan ninyo. Kasalanan ba yun? Kasalanan. Sigurado. O yung gayuma, alalanin yung gayuma, yung pagpikot ay kasalanan. Kabilang po yung sa sorcerers. Ha? Huwag na kayo pupunta ng Quiapo. Ha? Hindi nga. Bakit kasalanang may tuturing yung gayuma at saka pikot? Bakit? Sige nga po, bigyan niyo nga po ng magandang halimbawa. Bakit? Ha? Ha? Alam niyo po kasi yung gayuma at saka yung pikot, hindi po yung love. Obsession lamang po yun. It was taken by force. Di ba? Pinersa mo, kumbaga sa kasal, tinutukan yung lalaki ng armalite para magpakasal, di ba? Kasalanan po yun. Alam mo bakit kasalanan? Hindi ka naman gusto ng lalaki, pinilit mo. Di ba? Alalahanin mo kapatid, mayroon kang katapat na isa para ibigay sa'yo ng Panginoon. Saan ba tayo? Sa bahay po, basahin po natin yung Galatians 5:12-21. Sorcerers, this means that who practice witchcraft. Kasama na po dyan yung gayuma, ha? Kasama na po dyan yung pikot. Hallelujah. And the next one, yung mga residente po ng impyerno, na ilan na ho ba? Limot yun nata. Ilan na? 6 na? Mayroon pang karugsong. Yung sinasabi pong idolaters. Ano ba yung idolaters sa Tagalog? Ha? Kasalanan mo ba yun ng mga kasartista? Ha? Ang sabi po rito ng Panginoon, anything you love more than Christ is an idol. Anything you love more than Christ is an idol. Huwag niyo nahangaan si Sir Chief. Ha? Pati yung damit ni Sir Chief ginagaya Oh. May special message. Nakapost pa sa Nakapost pa sa mga Facebook. Ha? Maging cellphone nila, si Sir Chief pa rin. Hindi ba idolatry yun? Ha? Kasalanan po yun. Ha? Ano man daw pong bagay na mahal po natin na masigit pa po kay Kristo ay isang uri po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ha? Ay yung mahilig sa mga gadget. Ha? Saan po pumapasok puro ng kasalanan na idolatry po yung paghangat po natin ng mga bagong gadget? Naniniwala po ba kayo? Isang uri po ng pagsamba po yun. Ha? Sigurado? Walang sumasagot. O sino po yung may mga bagong dyan? Yung mga Samsung S4. Ha? Alalahanin po natin, anything you love more than Christ is an idol. Yung sinasabi po sa Matthew, yung prominent verse po ng Matthew 6:33, ano ba sinasabi doon? Ha? Dapat hanapin niyo po ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat po ng bagay ay pawang idaragdag po sa inyo. Bilang mga Kristiyano po, panghawakan po natin po yung Matthew 6:33. Dahil ilalaan at ibibigay po ng Diyos yung pangangailangan mo. Maging yung wants po, may tuturing po nating kasalanan. Malaki po ang pagkakaiba ng wants sa needs. Di ba? Ano ba yung wants? Ha? Yung wants, minsan, layaw. Di ba? Pero yung needs, kailangan. Kaya malaki po ang pagkakaiba. Huwag po tayong padaya po doon. Napakalaki po ng diferensya ng wants sa needs. Maging sa prayer po natin. Iwasan po natin ang manalangin doon po dahil sa gusto lamang po natin. Dapat ipanalangin po natin dahil lamang po sa kailangan, hindi sa gusto natin.
Kaya ang sabi po rito, idolaters, anything you love more than Christ is an idol. And the last one, sino po yung mga residente po ng impyerno? Ito po ang mga nakakatakot. Lahat po tayo mayroon po nito. Ha? Lahat. Wala pong exemption. Wala pong exempted. The last one, resident of hell. Liars. Kaya nga po, may sinasabi pong, liars, go to hell. Pakitaas nga po ang kamay, yung mga hindi nagsisinungaling. Even white lies, even little lies, lahat po yung kasalanan. Those who tell small lies too. Buksan po natin yung John 8:44. John 8:44. Ako po. Sino po ang ama ng kasinungalingan? Ha? Ito po. Kayo ay sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa nung una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Payag ba tayo maging anak ng ama ng kasinungalingan? Siguro hindi naman. Diba? O kaya, big no daw ha. Sigurado ha. Baka mamaya, simpleng kwentuhan lang, meron na pong nagsisinungaling. Ha? Lalanin po natin. Ang kasinungalingan at ang pagsisinungaling ay isang residente po ng impyerno. Religious people will be in hell. Maging ang mga reliyoso raw pong tao ay mapupunta po sa impyerno. Alalahanin po natin, ang reliyon, ang isang uri po ng reliyon ay hindi po daan ang ating kaligtasan. Wala pong ibang daan ang kaligtasan kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Wala pong ibang daan ng katotohanan kundi ang daan ng buhay, kundi ng kaligtasan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya tunghayan po natin yung Matthew 7:21-23. Hindi lahat ng tumatawag po sa akin, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa aking kalooban. Sige po. 21-23. 21, baba. Yan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsisipaghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpapalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo, ipapayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Katampalasan. Alam niyo po, sa Pilipinas po, karamihan po ang mga naniniwala po ron, yung hindi po na mga nagbabasa ng Biblia, kapag bigay na po siya sa church, ang feeling niya po ligtas na po siya. May mga religyoso na, lalo yung mga, may mga suot-suot pa, ano ba yun? Belo. May mga belo pa po. Talagang Miyerkules, Biyernes, may mga devotion po sila. Diba? Talagang, hindi yun nila nakakaligtaan. Pupunta sila sa Quiapo, pupunta po sa Baclaran, luluhod mula po sa bungad po ng pintuan hanggang doon sa altar. Hindi po yun hindi po yung bahagi po ng kaligtasan po natin. Ang maliligtas lamang ay yung mga sumusunod po sa kalooban po ng Ama.
Religious people will be in hell. Important and unimportant people will be in hell. Kaya kung sino man po ang mga nakikilala po natin na nagbabait-baitan po sa bansang Pilipinas at dinadaan lamang po sa kanilang mga kapangyarihan, sa kanilang mga pananalabi, maawa po tayo sa kanila. Hindi yun po ang daan po ng kaligtasan. Wala pong ibang daan, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang kilalanin at tanggapin po natin ang Panginoong Hesukristo. Number 3, we'll have senses in hell. Mayroon pong mga pakiramdam po sa impyerno. Balikan po natin yung ating teksto sa Lucas 16:23 to 30. We'll have senses in hell. Mayroon pong pakiramdam po sa impyerno. Una po, ang pakiramdam po sa impyerno, kagaya po ng normal pong tao, number 1 is sight. Sight. Number 1 is sight. Ano po yun, yung sight? Itiningin. Di ba? And number 2, feeling. Sa 24. Ano ba yung feeling sa Tagalog? Pakiramdam. 24. At siya ay sumigaw at sinabi ang mga Abraham, maawa ka sa akin. Ibig po sabihin po doon, naiinitan po siya. Ibig po sabihin, mayroon po siyang pakiramdam. And number 3, taste. Ano po yung taste? Sa 24 po, ganun pa rin. Upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin. Yun po ang pagsusumamo niya sa sobrang init. Maitubog lamang po yung dulo ng daliri po ni Lazaro para lamang po maibsan ang kanyang pagkauhaw. Sana po tayo. Hearing. 25 and 26. Hearing. Naririnig niya po na mayroon pong sinasabi po si Abraham. The next one, memorya, memory. Sa 25. 16:25. Alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. Nandun po yung memorya. And the next one, speaking. 27 to 30. 27 to 30. At sinabi niya, ipinamamanig ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya. Ibig sabihin po doon, yung mayaman po, nakikiusap po kay Amang Abraham, na suguin niya po si Lazaro. Nandun po ang pagsusumamo, speaking. And the next one, sa Revelation 20:10. Paghihirap po, araw-araw. Revelation 20:10. Revelation 20:10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asobre na kinaroon din naman ng hayop at mga bulaang propeta, at sila ay pahirapan araw at gabi, magpakailanman. Tormented day and day. The next one, no rest day or night. Revelation 14:11. Revelation 14:11. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang, magpakailan-kailanman, at sila ay walang kapahingahan araw at gabi. Sila ang mga nagsisamba sa hayop at sa mga kanyang larawan, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ibig po sabihin po doon, hirap nila, magpakailan-kailanman, walang pahinga, araw at gabi. Yan po ang impyerno. And the last one, worm, diet not. Mark 9:46. Worm, diet not. Yung mga uod daw po ay hindi po nga mga matay-matay. Mark 9:46. At do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy.
Yan po ang mga senses po sa impyerno. And the last one, redemption from hell, pagtubos sa impyerno. Paano naman po tayo matutubos sa impyerno? O paano po natin maiwasan na hindi po mapunta sa impyerno? All may be saved from hell. Christ died to save or redeem us from hell. Buksan po natin yung 2 Peter 3 verse 9. He is not willing that any should perish. 2 Peter 3:9. Redemption from hell. 2 Peter 3:9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibag ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ano po yung pinaka-cue po dyan? Para maligtas po tayo sa impyerno, kailangan daw po tayong magsipagsisi. He's not willing to die. He is not willing that any should perish according to 2 Peter 3:9. The wages of sin is death, but God gives His life according to Romans 6:23. Alalanin po natin bilang tao ay makasalanan po tayo. At ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ni Kristo Jesus na Panginoon natin. And the next one, we pass from death unto life when we accept His Son, according to John 5:24. Buksan po natin yung John 5:24. We pass from death unto life when we accept His Son. John 5:24. Sige po. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kailangan pong tanggapin po natin ang bugtong na anak na si Jesucristo. And the next one, if we don't believe, we are already damned. Kung hindi raw po tayo maniniwala, tayo na po ay hinatula sa John 3:18. John 3:18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi Hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Hallelujah. And the next one, you must confess your sins. Kabisado po, yung 1 John 1:9, di ba? Amen. Sino po nakakasaulo po ng Tagalog? 1 John 1:9. Kung ihayag po ng ating mga labi ang ating mga kasalanan, siya'y Diyos, banal at makatarungan, tayo patatawarin at itutuwid sa ating mga kalikuan. You must accept Christ according to John 1:12. Prominent verse din po ito. Ano po sinasabi? Amen. Datapot ang lahat sa Kanya ay nagsitanggap ay pinagkakaluban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. And the next one, you must believe. John 3:16, prominent verse. Praise the Lord. Di ba? God is not the world that He gave His only begotten. Sa ulado na po yan. And the next one, Romans 10:9-10. Pakibuksan po yung Romans 10:9-10. Amen. Datapot, sapagkat kung ipinahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikakatuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. And the last one, para po tayo matubos po sa impyerno, you must repent. Be
sorry enough to quit. Luke 13:3. Lucas 13:3. Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapat malibang kayo'y magsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding kaparaanan. Ano ba yung mga pagsisisihan po natin? Lahat po na mga uri po ng kasalanan. Yan po ang bahagi po para po magkaroon po tayo ng pagkatubos po sa impyerno. Kuha niyo po. He is not willing that any should perish. In the next one, the wages of sin is death. In the next one, we pass from death unto life when we accept His Son. In the next one, if we don't believe, we are already damned. In the next one, you must confess your sins. In the next one, you must accept Christ. In the next one, you must believe. And the last one, you must repent. Wala po itong pinagkaiba po sa evangelism pag nagpapatanggap po tayo sa Panginoon. Ngayon po ang tanong, sino ba? Alin ba ang pipiliin po natin? Langit o impyerno? Di ba siyempre langit? Ngayon, accept Christ and you choose to go to heaven. Accept Christ and you choose to go to heaven. Reject Christ and you choose hell. There are only two places. Make sure you are ready for heaven today. Maybe tomorrow. It's too late. Yan po ang invitation po ni God sa bawat isa po sa atin. Kaya lalanin po natin, katotohanan po, na mayroon pong impyerno. Mayroon po akong naalala pong isang awitin, bagamat hindi po ito papuring awit, na-inspired po ako sa awitin ito, lumang awit. Sino po nakakilala po doon sa Carpenters? Itaas po ang kamay. Hindi pa raw nahabot. Diba, ano ba title na? Yung one of the kids of 19, ano ba yun? Sabi po, it goes, do you know where you going to? Huh? 70s pa. Where are you going to? Do you know? Do you get what you're looking for? Do you look behind and there's an open door? Where are you going to? Do you know? Alam nyo ba ang pupuntahan mo, kapatid? Kanta mo, Brad. Nakuha, nakita mo ba ang hinahanap mo? Ikaw ba'y lumingon sa pintong nakabukas? Saan ka tutungo? Alam mo ba? Alam mo po yung pintuang pong yun sa Revelation 3:20. Wala pong iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa ngayon po, kumakatok ang Panginoon sa bawat puso po natin. Hayaan po nating malayang makapasok po sa pintuan ng ating mga puso ang Panginoong Hesukristo upang hindi po tayo mabulid po.